Palakpakan naman po natin ang magagupay na paglalda sa Memorandum of Agreement. Maraming salamat po. At upang ibahagi ang kanyang mensahe ng suporta at commitment para sa ating mga OFWs, isang mainit na palakpakan po para sa ating butihin punong lungsod, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Magandang umaga po sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mga OFW at particular na rin sa Maynila. At siyempre, ang ating partner sa national government, ang OWA, Administrator Patricia Iwan Kaunan, at ang kanyang mga kasamahan na kawani ng national government under OWA. At yung mga may surprise sa inyo ang OWA today, ito yung natutuwa kami sapagkat kakaroon na ng help desk ang OWA sa lungsod ng Manila. Para sa ng ating mga taga-lungsod, lalong-lalo mga OFW ng taga-lungsod, makakatulong na po ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila na makipag-ugnayan sa mga kakailanganin ninyo o tulong man na kakailanganin sa OWA. So, the City of Manila is now partnered with so, in this case, lalong-lalo na sa Maynila. Alam niyo, Maynila, 5 ang ahensya dito sa lungsod. Masiman, lalong-lalo na dyan sa may Ermita, Malate area. Dito lahat halos sa malalaking agency sa buong Pilipinas. Kaya bakit? Even in dito sa may Kalaw, makikita na nyo dyan na maraming parang mga naka-spooking nag-a-apply. Sa totoo po, sila po yung mga nagpupunta sa mga agencies na nagdi-deploy sa abroad. Kaya maaaring makinabang din ang hindi taga-Maynila. Kung may help desk for purposes fulfilling the obligation of OWA to our OFW. But I'm happy na magiging katuwang ang lungsod through the leadership of Administrator Kaunan at 10 ng kanyang mga kasama. Pangalawa, ewan ko kung nakapanood kayo nung SONA ni Bang. May mga binanggit siya doon na tulong para sa mga OFW na umuwi. O dito, pwede na ito makamit ng taga-Maynila. Pwede rin pa anumang mga tulong na may bibigay ng OWA, maaaring maging tulay ang lungsod para mapabilis na makamit ng beneficiaryo ng mga programa ito. And today, we're going to witness of that statement of the President during the SONA. So sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, ako'y minsan ding nangarap na maging seaman. I think yung mga taga-Tondo, alam niyo, dahil pangarap ko talaga yung araw, maging kapitan ng barko. Kaya lamang mapaglaro at tadhana, ang Diyos ay maraming pamamaraan, natupad ko rin ang pagiging kapitan. Kapitan ng Maynila. Wala lang ako timod o manibela. But I'm happy and proud and excited for our future beneficiaries of services being provided by OWA. So ma'am, thank you very much sa inyo. Palakpakan natin ang OWA. Lalong-lalo na may maitutulong tayo. Ay, hindi ka Maynila. Kasi na, puntahin ang Maynila. So, let's try to palawakan ninyo ang inyong kamay at akapin natin ang kaya natin akapin. Ang mapapadali ang mga servisyo ng gobyerno na makamit nito. So muli, magandang umaga at maraming salamat sa OWA at ang Office of the President, Bongbong
o Ferdinand Bongbong Marcos. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Escobedo, sa inyo pong mensahe. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe mula po sa pinuno ng Overseas Workers Welfare Administration. Ladies and gentlemen, our Administrator, Attorney Patricia Yvonne Pauli. Magandang umaga po, of course, sa ating pinakamamahal na Mayor Francisco Isko Moreno Domogoso, sir. Ay po namin sa mga OFWs. Ang aking pong ka-eskwela, Vice Mayor Chi Atienza, of course, sa ating Peso Manager, Sir John, magandang umaga po sa inyo lahat. At ang pinaka-importante pagbati sa ating pong mga OFWs na nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unay nga po, na no less than our President mentioned sa unang mga partito po ng SONA ang importansya ng mga programa ng pamahalaan para po sa mga ating mga OFWs na bumabalik at sadyang kahit hanggang ngayon ay gusto pa rin bumalik sa ating bansa. May gusto lang po akong ikwento sa inyo, siguro nakadalawang buwan na po, nung nagpunta kami dito kay Mayor Isko at kay Vice Mayor Chi. At kasama po namin ang Tubong Maynila, taga Manila po, na nakasama po sa charter flight ng OWA. Siya po ay si Remy Rose. Isa po siyang namasukan na domestic worker sa Saudi Arabia. At sa kalagitnaan po ng gulong at tensyon sa Middle East noon, noong Marso, humingi siya ng tulong kasi nagkasakit siya at kakailanganin niya umuwi. Ngunit walang mga commercial flights noon at ginawa ko natin kasi siya kasama ng lampas 300 pa nating kababayan ay sinakay po natin sa charter flight pabalik dito sa Manila. Nagbigay po tayo ng tulong, pinansyal, at syempre livelihood assistance mula sa OWA sa kanya upang makapagsimula ulit. Ngunit naikwento po niya sa ating mahal na alkalde na ang kanyang pangarap talaga dahil siya po ay tapos ng education. Siya po ay gustong maging guro. Kaya ito po ay kwento ni Remy Rose ay isa lamang sa napakaraming kwento ng ating mga kababayang umuwi sa ating Pilipinas, sa ating bansa dahil na gusto nila makasama ulit ang kanilang pamilya at minsan merong hindi magandang nangyari. Kaya sila ay nagdesisyon na bumalik at dito magsimula ulit. Alam niyo po, sa tulong po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa direktiba na ating mahal na Pangulo, ay 106 po na taga Maynila ang naiuwi ng OWA mula sa kasilangan. Pero sa kahit anong, siguro sa experience po namin ngayon ng OWA during the COVID pandemic, ang mas mahirap na tanong is hindi yung paano sila umuwi, kundi anong gagawin nila sa kanilang pagbalik. Kaya ngayong pong araw na ito, napaka-importante po, unang-una sa lahat, na ang tulungan ng lokal at nasyonal na gobyerno ay nandito po sa Maynila mismo para sa mga taga-Maynila na OFW at kanilang pamilya. Mas mapapadali po ang access sa iba't ibang mga programa natin para sa inyo. Isa lang po ang livelihood, pero kung maikwento ko po sa inyo, first time po ito, Mayor. Hindi ko pa po na-mention sa inyo, pero kasi niluluto pa po ni RP ni Dear Mate. Ang original pong opisina ng OWA ay nasa Intramuros. Kasi po dati po kami po ay katuwang ng Department of Labor and Employment. Nandun pa po ang aming building sa loob ng Intramuros. Nakita po namin dahil sa pagbalik ng ating mga kababayan na may pangangailangan sa upskilling at training ng ating mga OFWs upang sila po'y makahanap ng mas magandang trabaho at oportunidad dito sa Pilipinas. Kaya minarapat po namin gamitin ang original na building ng OWA dito po sa lungsod ng Maynila. At sana po'y makuha namin ang inyong buong suporta na maitayo na ang matagal na nating pangarap na OFW Academy para for upskilling. At ang Maynila po